Nakaupo pa lang sa DPWH, pinag-utos agad ni Secretary Vince Dizon na iban habang buhay ang mga contractor na may mga palpak na proyekto. Pinagre-resign din niya ang lahat ng opisyal sa ahensya. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Grabe ang pagbaha sa Quezon City nitong Sabado, biglaan at matindi. Kaya naman agad itong pinuna ng bagong kalihim ng DPWH na si Vince Dizon matapos ang kanyang panunumpa sa Malacanang kaninang umaga. Giit ni Dizon, hindi mangyayari ang mga palpak na flood control projects kung walang sabuatan sa loob ng DPWH. Kaya agad siyang nag-utos, mag-courtesy resignation ang lahat ng opisyal mula undersecretaries hanggang district engineers. Utos ng Pangulo, palitan ng mga korap. Hanapin ang mga matitinong tauhan para sa mga sensitibong posisyon. Hindi ko po matatanggap at hindi po matatanggap ng ating Pangulo na manunood na lang po tayong lahat sa TV habang ang mga kababayan natin ay nagdurusa araw-araw. It is unacceptable. Hindi na lang isang taon ang ipapatupad na blacklist sa mga contractor. Gagawin na itong lifetime o habang buhay laban sa mga korap. Maaaring unang sampulan ng mga contractor sa mga palpak na proyekto sa Bulacan at Benguet na personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Kapag ang isang project, isang contractor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. May kaakibat din pong kaso yan. Nilalatag na rin ng Malacanang ang executive order para sa isang independent commission na susubaybay sa mga anomalya. Posibleng isama rito ang forensic investigators, abogado at justices. Independent commission will be the investigative arm. They will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.